Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't damdamin. Sabi nila, ang karangyaan ay pangarap ng lahat. Ngunit paano kung ang kinang ng ginto ay anino lamang ng isang madilim na sikreto? At paano kung ang pag-ibig na inaakala mong magiging iyong sandalan ay isa palang hawlang babasagin na anumang oras ay maaring mawasak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at Amihan sa Ang Hiwaga sa Likod ng Villa Esmeralda. Ang marangyang sasakyan ni Amihan Montenegro ay marahang dumausdos sa kahabaan ng pribadong daan patungo sa Villa Esmeralda. Sa loob, ang malamig na buga ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang mainit na pananabik sa kanyang dibdib. Isang linggo siyang nawala para sa isang business trip sa Singapore. At sa bawat araw na lumipas, tila lalong lumalalim ang kanyang pangungulila para sa asawang si Liwayway. Napangiti siya habang muling sinulyapan ng isang maliit na kahon na kulay pelus sa passenger seat. Sa loob niyon ay isang kwintas na may palawit na esmeralda, isang hiyas na kasing kulay at kasing kinang ng mga mata ng kanyang asawa. Hindi siya makapaghintay na makita ang reaksyon nito. Alam niyang hindi material na bagay ang habol ni Liwayway. Ngunit para kay Amihan, wala nang masasaya pa sa pagbibigay ng lahat ng magagandang bagay sa mundo sa babaeng bumuo ng kanyang pagkatao. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon, bumungad sa kanya ang nakakabinging katahimikan. Karaniwan, sasalubungin siya ng mga katulong o di kaya'y ang masayang boses mismo ni Liwayway. Ngunit ngayon, tanging ang ugong ng makina ng sasakyan ang kanyang naririnig. Mahal ko, nakauwi na ako. Tawag niya habang pumapasok, dala ang mga pinamili at ang espesyal na regalo. Walang sagot. Ang malawak na sala na napapalamutian ng mga mamahaling muebles at obra maestra ay tila walang buhay. Isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang batok. Nilapag niya ang kanyang mga dala sa isang mesa at nagsimulang maglakad papasok. Liway, nasaan ka? At doon, mula sa direksyon ng malawak at modernong kusina, narinig niya ito. Isang mahinang tunog na halos hindi mapansin, isang pigil na hikbi. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Tinungo niya ang pinanggagalingan ng tunog. At ang kanyang nakita ay isang imaheng habambuhay na babatak sa kanyang puso. Sa isang sulok ng kusina, malayo sa nagkikinangang mga gamit at marmol na countertop, doon nakaupo sa sahig ang kanyang asawa. Si Liwayway, ang kanyang Liwayway, ay nakayuko, nanginginig ang mga balikat. At sa harap nito, hawak ng nanginginig na mga kamay, ay isang maliit na mangkok ng kanin. Ngunit hindi ito ordinaryong kanin. Mula sa kanyang kinatatayuan, naamoy ni Amihan ang maasim na singaw ng panis na pagkain. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Amihan. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot, na baka sa isang maling galaw ay matakot niya ito, na para bang isa itong sugatang ibon. Liway, mahina niyang tawag. Nag-angat ng mukha si Liwayway, puno ng gulat, takot, at matinding hiya ang kanyang mga mata nang makita si Amihan. Agad niyang sinubukang itago ang mangkok sa kanyang likuran, na para bang nahuli sa isang karumaldumal na krimen. Mamahal ko, kailan ka pa dumating? Garalgal niyang tanong, habang mabilis na pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mangkok. Lumuhod siya sa harap ni Liwayway at marahang kinuha ang mga kamay nito. Bakit ito ang kinakain mo? Tanong niya. Nanginginig ang boses sa pinaghalong lungkot at galit. Liwayway, sabihin mo sa akin ang totoo. Yumuko si Liwayway at muling humagulgol. Wala na kasing ulam. Tese, sabi ni Halia.
Hindi raw ako dapat kumain hanggat hindi pa tapos ang party niya mamaya. Ayoko namang magutom. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Amihan. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib, isang nagbabagang apoy na handang sumiklab. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa, hinahayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Tumahan ka na, mahal ko. Nandito na ako. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to, bulong niya. Matapos ang ilang sandali, marahan niyang itinayo si Liwayway. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit at nagsimulang maglakad patungo sa engrandeng hapagkainan kung saan natagpuan nila si Silvanus, ang kanyang ama, at si Halia, ang kanyang kapatid na nagkakape at nagtatawanan. Natigil ang kanilang halakhakan nang makita ang mag-asawa, lalo na ang namumugto at basang mga mata ni Liwayway. "Oh, look who's here! Ang drama queen!" Sarkastikong sabi ni Halia. Sabay irap. "Manahimik ka, Halia!" Mariin na sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Humarap siya sa kanyang ama. "Papa, kailangan nating mag-usap. Nakita ko si Liwayway sa kusina na kumakain ng panis na kanin." Tumingin si Silvanus kay Liwayway na para bang isa itong dumi, bago ibinalik ang walang emosyong tingin kay Amihan. At anong problema doon? Baka naman yun ang pagkaing nakasanayan niya bago niya napangasawa ang isang Montenegro. Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng silid. Naramdaman ni Amihan ang panginginig ng kamay ni Liwayway sa loob ng kanyang palad. "Ano niyang sinabi niyo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Amihan. "Asawa ko siya. Ginugutom na niyo siya sa sarili nating pamamahay. Huwag mo akong sigawan, Amihan." Tumaas ang boses ni Silvanus. Ang kanyang awtoridad ay parang isang pader na hindi kayang gibain. Ang babaeng yan ang sumisira sa pamilyang ito. Puro drama at pagpapapansin. Kung hindi niya kayang mamuhay bilang isang Montenegro, malaya siyang umalis. Ang sakit sa mga mata ni Liwayway ay hindi na kayang itago. Ang bawat salita ay tumatagos, nag-iiwan ng sugat na mas malalim kaysa anumang pisikal na sakit. Tinitigan ni Amihan ang kanyang ama, ang taong dati niyang iginagalang, at pagkatapos ay sa kanyang kapatid na nagagalak sa nangyayari. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya. Ang kulungang ginto na ito ay dahan-dahang pumapatay sa babaeng pinakamamahal niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Liwayway, isang tahimik na pangako ng proteksyon. Hindi siya aalis. Matigas niyang sabi, nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Silvanus. Itinayo niya ang kanyang sarili sa buong taas. Ang kanyang presensya ay naging mas nakakatakot. Kung ganoon, mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Silvanus, ang kanyang mga salita ay isang ultimatum na yayanig sa mundo ni Amihan ni, "Pumili ka, anak, ang dugo ng Montenegro o ang babaeng yan na walang kahit isang kusing." Ang mga salita ni Silvanus ay parang lason na patuloy na kumakalat sa buong sistema ni Liwayway. Ang babaeng yan na walang kahit isang kusing. Kahit na hawak ni Amihan ang kanyang kamay, kahit na ipinagtatanggol siya nito, ang pakiramdam ng pagiging isang bagay na pinag-aawayan, isang problema na kailangang lutasin, ay mas masakit pa kaysa sa gutom na kanyang naramdaman kanina. Nang iwan sila ni Silvanus sa hapagkainan, niyakap siya ni Amihan. Ngunit para kay Liwayway, ang mga pader ng Villa Esmeralda ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Ninanakaw ang hangin sa kanyang mga baga. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makahinga. "Mahal, ayos lang ako," mahina niyang sabi. Kahit na ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Kailangan ko lang maglakad-lakad sandali." Bago pa man makatutol si Amihan, marahan siyang kumawala sa yakap nito
At halos patakbong lumabas ng mansyon, hindi sa pangunahing pinto, kundi sa daanan sa hardin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ang bawat hakbang palayo sa Villa Esmeralda ay parang isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Ang mga mamahaling halaman sa hardin ay napalitan ng ordinaryong damo sa gilid ng daan. Ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng ingay ng mga tricycle at nag-uusap ng mga tao. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na malayong malayo sa kinang ng kanyang buhay ngayon. Ang baryo Sinagtala, isang masikip na komunidad kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang buhay ay simple ngunit maingay. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, suot ang kanyang mamahaling bestida at sapatos, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Siya ay isang dayuhan sa lugar na ito. Isang bulaklak na biglang tumubo sa gitna ng semento. "Miss, anong ginagawa ng isang magandang dilag na tulad mo dito?" Sabi ng isang lalaking nakatambay sa isang tindahan, may mapanuksong na ngiti sa labi. Mukhang naliligaw ang prinsesa, segunda naman ng kasama nito. Sinubukan ni Liwayway na huwag silang pansinin at bilisan ang kanyang paglakad. Ngunit humarang sa kanyang daan ang tatlong lalaki. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagnanasa at panunya. Ang takot ay biglang pumalit sa lungkot na kanyang nararamdaman. Napaurong siya. Ang kanyang likod ay tumama sa isang pader. Wala siyang matakbuhan. "Huwag po. Wala po akong ginagawang masama," nanginginig niyang sabi. "Wala naman kaming gagawing masama sa'yo, miss," sabi ng leader, dahan-dahang lumalapit. "Gusto lang naming makipagkaibigan." Napapikit si Liwayway, hinahanda ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Ngunit sa halip na maramdaman ang kamay ng lalaki, isang boses ang kanyang narinig. Kalmado, ngunit may diin. "Mga pre, mukhang may problema dito." Napalingon ang mga lalaki. Maging si Liwayway ay napadilat. Nakatayo doon ang isang payat na binatang lalaki, nakasuot ng maruming t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at matatag. "Huwag kang makialam dito, Hiraya," sabi ng isa sa mga tambay. Ngumiti lang ang binata. Si Hiraya, "Pasensya na, pero yang si ma'am, asawa yan ng kliyente ko sa talyer. Baka naman gusto niyong maglakad pa uwi mamaya kasi baka aksidenteng hindi na umandar yang mga motor niyo." Ang banta ay hindi pa sigaw, ngunit malinaw. Nagkatinginan ang mga lalaki. Alam nila na si Hiraya ang pinakamagaling na mekaniko sa lugar. Isang salita niya lang at walang ibang gagalaw sa mga sasakyan nila. "Nagbibiro lang naman kami," sabi ng leader, nagkakamot ng ulo. Umalis sila nang walang imik. Naiwan si Liwayway na nakasandal pa rin sa pader, nanginginig pa rin sa takot. Lumapit si Hiraya, hindi masyadong malapit, upang bigyan siya ng espasyo. "Ayos ka lang po, ma'am?" Mahina niyang tanong. Tumango lang si Liwayway, hindi makapagsalita. Nakita ni Hiraya ang pamumutla sa mukha nito. "Halika po. Mukhang kailangan niyo ng tubig." Dinala siya ni Hiraya sa isang maliit na karinderya sa kanto. Inabutan siya nito ng isang basong tubig na agad niyang inubos. Ang simple at dalisay na kabaitan ng estranghero ay nagpatulos sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi nagtanong si Hiraya kung bakit siya umiiyak. Umupo lang ito sa tapat niya at tahimik na naghintay. Nang medyo kumalma na si Liwayway, doon lang ito nagsalita. "Hiraya Reyes po." Pagpapakilala niya, sabay lahad ng kamay na pinunasan muna sa kanyang pantalon. "Liwayway," sagot niya, tinatanggap ang kamay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa Villa Esmeralda, naramdaman niya ang isang tunay na koneksyon ng tao. Walang halong interes, walang halong panghuhusga. Nagbahagi si Hiraya ng kanyang mga simpleng pangarap. Ang mapalaki, ang kanilang maliit na talyer,
Ang mapagtapos ang kanyang mga kapatid. Nakikinig lang si Liwayway at sa bawat salita ni Hiraya, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang kabaitan nito ay isang sinag ng pag-asa sa madilim niyang mundo. Nang maramdaman niyang kailangan na niyang umuwi, nagpasalamat siya ng paulit-ulit. "Walang anuman po, ma'am. Mag-iingat po kayo," sabi ni Hiraya na may ngiti. Habang pabalik sa mansyon, may kaunting gaan na sa kanyang dibdib. Ngunit nang matanaw niya ang mataas na tarangkahan ng Villa Esmeralda, ang bigat ay bumalik. At ang kanyang pag-asa ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang nag-aabang sa kanya. Nakasandal sa gate, may mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi ay si Helia. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang Manila folder na puno ng mga dokumento. "Saan ka galing, ate?" tanong ni Helia. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. "Naghahanap ka ba ng kakampi?" Tinaas niya ang folder. "Kasi ako, habang wala ka, naghahanap ng mga ebidensya. Interesting pala ang nakaraan mo." Liwayway Soliman. Ang ultimatum ng kanyang ama ay parang isang pader na humarang sa pagitan nila. Walang nagawang sagot si Amihan. Sa halip, hinila niya si Liwayway paalis sa hapagkainan at dinala sa kanilang silid, palayo sa mga matang mapanghusga ng kanyang pamilya. "Hindi ko sila hahayaang saktan ka," paulit-ulit niyang sinasabi habang yakap ito. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga salita ay tila walang bigat. Paano niya poprotektahan ang asawa sa loob mismo ng hawlang pagmamay-ari ng kanyang ama? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin muli si Silvanus, umaasang sa pagitan nilang dalawa, bilang mag-ama ay magkakaroon ng kahit katiting na pag-unawa. Ngunit sa halip na pag-usapan si Liwayway, isang kakaibang utos ang ibinigay sa kanya. "Kalimutan mo muna yan, Amihan," sabi ni Silvanus mula sa likod ng kanyang mamahaling mesa sa opisina nito. "May mas mahalaga kang kailangang gawin. Gusto kong personal mong inspeksyonin ang security system ng 4 na sports cars sa garahe. Siguraduhin mong walang sino man ang makakagalaw sa mga yon." Napakunot ang noo ni Amihan. "Ang mga sasakyan? Papa, seryoso ba kayo? Mayroon tayong buong security team para dyan. Ang asawa ko ang pinag-uusapan natin dito. At ang mga sasakyang yon, ang haligi ng pamilyang ito." Mariing sagot ni Silvanus, isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata nito. "Ang mga yon ang nagpapakain sa asawa mo. Gawin mo na lang ang sinabi ko." Walang nagawa si Amihan kundi ang sumunod. Dala ang pagkadismaya, tinungo niya ang malawak at malinis na garahe, isang modernong templo para sa 4 na nagniningning na sasakyan. Para sa kanya, ang mga ito ay mamahaling laruan lamang ng kanyang ama. Ngayon, tila may mas malalim na kahulugan ang mga ito. Isinaksak niya ang kanyang laptop sa diagnostic port ng unang sasakyan, isang pulang Ferrari. Bumungad sa screen ang isang komplikadong interface ng security software. Habang sinusubukan niyang intindihin ang sistema, isang boses ang pumutol sa katahimikan. "Sir Amihan, pinadala po ako para i-deliver yung special order na niyong pyesa." Napalingon si Amihan at nakita ang isang pamilyar na mukha, ang binatang tumulong kay Liwayway kahapon, si Hiraya Reyes. "Hiraya, ikaw pala," sabi ni Amihan, bahagyang nagulat. "Salamat sa pagdala." Habang inilalapag ni Hiraya ang kahon, hindi sinasadyang napasulyap ito sa laptop ni Amihan kung saan nakabukas ang isang file na puno ng mga numero at letra, isang encrypted data file mula sa sasakyan. "Ay, pasensya na po sa pakikialam, sir," biglang sabi ni Hiraya, sabay turo sa screen. "Pero yung code na yan, parang pamilyar. Mukha kasing mga tuwado ng bangko sa ibang bansa." Natigilan si Amihan. "Anong sabi mo?" "Sa mga napapanood ko lang po." Mabilis na bawi ni Hiraya, tila nahiya.
Mahilig po kasi ako sa mga puzzle at codes. Yung ganyang pattern, kadalasan po yan ginagamit para itago ang financial information. Tinitigan ni amihan ang binata. May kakaibang talino sa mga mata nito na hindi mo aakalain sa isang simpleng mekaniko. Sa halip na mainis, naging interesado siya. Marunong ka sa mga ganito? Tanong niya. Konting-konti lang po, sir. Libangan lang. Sagot ni Hiraya. Isang ideya ang pumasok sa isip ni amihan. Salamat ulit dito, Hiraya. At salamat sa tulong mo kay Liwayway kahapon. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet, higit pa sa nararapat, at iniabot dito. Baka may ipagawa pa ako sa iyo sa susunod. Umalis si Hiraya na may ngiti sa labi. Habang naiwan si amihan na nakatitig sa screen ng laptop, mas lalo pang nalilito. Mga tuado ng bangko? Anong kinalaman niyon sa security system ng isang sasakyan? Bumalik siya sa loob ng mansyon, dala ang bagong palaisipan. Natagpuan niya si Liwayway sa sala, maputla at balisa, matapos ang pag-uusap nila ni Halya. Bago pa man siya makapagtanong, biglang tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang hindi rehistradong numero. Nakita ni amihan kung paano nagbago ang mukha ng kanyang asawa habang nakikinig sa kabilang linya. Mula sa pagkalito, ito'y naging pagkatakot. Sa sino to? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Hiraya, bakit? Anong sinasabi mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ano? Ang pamilya ng asawa ko. Anong tungkol sa kanila? Naputol ang linya. Binitawan ni Liwayway ang telepono na para siyang napaso. Tumingin siya kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Amihan, si Hiraya, may sasabihin siya tungkol sa pamilya mo, pero naputol. Sa mismong sandaling iyon, isang news alert ang lumabas sa malaking television sa sala na nakamute. Breaking news, isang lalaki. Kritikal matapos masagasaan sa baryo Sinagtala. Ipinakita ang isang larawan ng biktima. Nanlamig ang buong katawan ni amihan. Maging si Liwayway ay napasigaw nang makilala ang mukha sa screen. Si Hiraya Reyes. Napatayo sila. Parehong hindi makapaniwala sa trahedya. Isang aksidente. O, sinadya. Ang mga salita ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa isip ni amihan. Mga tuado ng bangko. Ang utos ng kanyang ama. Ang biglaang aksidente. Habang sinusubukan nilang iproseso ang lahat, isang malakas at awtoritatibong katok ang narinig nila mula sa pangunahing pinto. Nagkatinginan sila ni Liwayway, parehong nagtatanong. Binuksan ni amihan ang pinto. 2 unipormadong pulis ang bumungad sa kanya. Seryoso ang mga mukha. Magandang gabi po. Kayo po ba si Mr. Amihan Montenegro? Tanong ng isang pulis. Ako nga. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Tumingin ang pulis sa likuran ni amihan, patungo kay Liwayway, na ngayon ay nakatayo na rin doon. Nandito po kami para kausapin ang inyong asawa, si Mrs. Liwayway Soliman Montenegro, sabi ng pulis. Tungkol po sa isang insidente ng hit and run. Hinawakan ni amihan ang braso ni Liwayway. Anong kinalaman ng asawa ko dyan? Ang sumunod na sinabi ng pulis ay isang pangungusap na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Mayroon po kaming testigo, sir, sabi nito. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Isang testigo na nakakita sa sasakyan ng asawa ninyo na mabilis na umalis sa lugar ng krimen. Ang mga salita ng pulis ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Testigo? Sasakyan ng asawa ninyo. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang binuo para wasakin siya. Dinala siya sa presinto. Ang bawat hakbang sa malamig na pasilyo ay naglalayo sa kanya mula sa amihan na ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot para sa kanya. Ipinasok siya sa isang maliit at walang lamang kwarto, isang mesa,
2 upuan, at isang salamin sa pader na alam niyang sa kabila ay may mga matang nakamasid. Ang interogasyon ay isang malabong panaginip. 2 detektive ang sunod-sunod na nagbato ng mga tanong. Ang kanilang mga boses ay walang emosyon, na para bang ang kanyang pagiging inosente ay isang kasinungalingan na kailangan nilang gibain. Mrs. Montenegro, nasaan ka bandang 8:00 ng gabi? Nasa labas po ako. Naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad? Saan? Sa baryo Sinagtala, hindi ba? Sabi ng isa, tinitingnan ng isang folder. Ang lugar kung saan nakatira ang biktima, si Hiraya Reyes. Oo po. Pero nagkataon lang po. Nagkataon? O sinadya? Mabilis na putol ng isa. Ayon sa aming impormante, nagkaroon kayo ng alitan ng inyong biyenan. Umalis ka ng mansyon na galit na galit. Sinundan mo ba si Hiraya Reyes para humingi ng tulong? At nang hindi kanya matulungan, nagalit ka? Hindi po. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. Mabait si Hiraya, tinulungan niya ako. Kakausap ko lang sa kanya sa telepono. Bago mo siya sinagasaan? Ang bawat sagot niya ay binabaluktot. Ang bawat katotohanan na kanyang sinasabi ay ginagawang isang bagong ebidensya laban sa kanya. Ang GPS data ng kanyang sasakyan ay nagpapakita na ito ay nasa baryo Sinagtala noong mga oras na yon. Ang testigo ay malinaw na nakita ang plaka ng kanyang kotse. Ang lahat ay perpektong magkakakonekta. Isang sapot ng gagamba na maingat na inilatag at siya ang langaw na nahuli sa gitna. Pagkatapos ng ilang oras na parang katumbas ng habang buhay, inilipat siya sa isang maliit na selda. Ang malamig na bakal ng rehas ang sumalubong sa kanyang mga daliri. Ang amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa ang pumuno sa hangin. Umupo siya sa matigas na semento. Niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng kadiliman, isang pangalan lang ang kanyang paulit-ulit na binubulong na parang isang panalangin. Amihan. Mahal ko, tulungan mo ako. Naniniwala siya. Kailangan niyang maniwala. Darating si Amihan. Ililigtas siya nito. Hindi siya nito pababayaan. Sa isang sulok ng himpilan, isang telebisyon ang nakabukas. Narinig niya ang kaguluhan ng mga reporter. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang boses ni Silvanus Montenegro na nagsasalita sa mga mikropono na parang isang amang nag-aalala. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Amihan. Ang kanyang amihan. Tumayo ito sa tabi ng kanyang ama. Ang mukha ay blangko. Ang mga mata ay tila walang buhay. Umaasa si Liwayway. Ito na. Ipagtatanggol na siya nito. Sasabihin na niya sa buong mundo na imposible niyang gawin ang ibinibintang sa kanya. Binigyan ni Silvanus ng hudyat si Amihan. Humakbang si Amihan patungo sa mikropono. Huminga ito ng malalim. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Liwayway. Ang aking asawa, si Liwayway. Nagsimula si Amihan. Ang kanyang boses ay formal at malayo. Ay kasalukuyang dumadaan sa isang matinding psychological stress nitong mga nakaraang araw. Ang pamilya Montenegro ay tinitiyak sa publiko na bibigyan namin siya ng lahat ng tulong na kanyang kakailanganin. Naniniwala kami na anuman ang nangyari ay hindi niya sinasadya at bunga lamang ng kanyang kalagayan. Hindi na narinig ni Liwayway ang mga sumunod na salita. Para bang ang buong mundo ay biglang nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Psychological stress, hindi sinasadya, hindi siya ipinagtanggol ni Amihan. Sa halip, sinunod niya ang plano ng kanyang ama. Ginawa siyang isang baliw sa harap ng buong mundo, isang biktima ng sariling isip, isang taong kailangang kontrolin. Iyon ang pinakamasakit na pagtataksil.
Mas masakit kaysa sa gutom. Mas masakit kaysa sa mga insulto ni Halia. Mas masakit kaysa sa malamig na rehas na bakal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Habang nakatulala siya sa kawalan, isang matandang janitor ang nagmamop ng sahig sa labas ng kanyang selda. Si Diwa Alvaro. Dahan-dahan, itong lumapit. Aksidenteng nahulog ang basahan nito malapit sa rehas. Habang mabilis niya itong pinupulot, isang maliit at nakatuping papel ang palihim niyang iniabot kay Liwayway. Huwag kang maniwala sa mga Montenegro. Halos hindi marinig na bulong nito. Alam ni Dr. De Vera ang totoo at mabilis itong umalis. Nanginginig na binuksan ni Liwayway ang papel. Iyon lang ang nakasulat. Isang sinag ng pag-asa, gaano man kaliit. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, isang figura ang tumayo sa harap ng kanyang selda. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, dala ang isang leather briefcase. Ang abogado ng mga Montenegro. Mrs. Montenegro, sabi nito, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang paligid. Pinadala ako ni Don Silvanus. Mayroon akong alok para sa'yo. Binuksan nito ang kanyang briefcase at naglabas ng isang dokumento. Isang plea bargain. Aaminin mo ang kasalanang manslaughter dahil sa temporary insanity. Makukulong ka lang ng ilang taon sa isang pribadong pasilidad. Isang napakagandang alok. At kung hindi? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Tinitigan siya ng abogado, ng diretso sa mata. Walang anumang bahid ng awa. Kung hindi, haharapin mo ang kasong murder at sa bigat ng ebidensya laban sa'yo, haharapin mo ang parusang kamatayan. Ang bawat salitang binitawan ni Amihan sa harap ng media ay parang mga tinik na bumabaon sa sarili niyang lalamunan. Habang binabasa niya ang inihandang pahayag, kitang-kita niya sa isang monitor sa gilid ang larawan ni Liwayway. Ang kanyang mga matang puno ng sakit, ang mukha nitong basang-basa sa luha. Ang imaheng yon ay isang sundang na paulit na tumatarak sa kanyang konsensya. Pag-uwi sa Villa Esmeralda, hindi niya magawang tumingin sa salamin. Ang taong nakikita niya roon ay isang duwag, isang taksil, isang lalaking pumili sa pangalan ng pamilya kaysa sa puso ng kanyang asawa. Magaling kang umarte, kuya, sabi ni Halia na sumalubong sa kanya sa sala, may hawak na kopitan ng alak. I'm impressed. May dugo ka palang Montenegro. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit dito. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig. Ikaw, mahina, ngunit mariin niyang sabi. Ikaw ang may pakana nito, hindi ba? Nagkibit balikat lang si Halia. Ako? Kuya naman, masyado mo akong binibigyan ng credit. Nagkataon lang na lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Perhaps, she's not as innocent as you think. Wag na wag mong dudumihan ang pangalan niya. Banta ni Amihan, ang kanyang boses ay may bahid ng panganib. O ano? Sasaktan mo ako? Hamon ni Halia, ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gawin mo, at lalong didiin ang asawa mo sa kulungan. Huwag kang mag-alala, kuya. Ginagawa lang namin ito para protektahan ang pamilya. Para protektahan ka. Umalis si Halia. Iniwan si Amihan sa gitna ng malawak na sala, napapaligiran ng karangyaan, ngunit nalulunod sa sariling pagkakasala. Ang mga salita ni Liwayway bago tumunog ang telepono ay bumalik sa kanya. Si Hiraya, may sasabihin siya tungkol sa pamilya mo. At ang sinabi mismo ni Hiraya sa garahe, mga tuado ng bangko. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hating gabi na, nang palihim siyang pumunta sa garahe. Ang 4 na sasakyan ay nakahilera pa rin, nagniningning sa ilalim ng ilaw, na para bang mga tahimik na halimaw na nagbabantay ng isang madilim na sikreto. Muli niyang isinaksak ang kanyang laptop sa Ferrari, umaasang may makikita siyang kahit ano. Ngunit wala. Ang file na nakita ni Hiraya ay nawala na. Sinubukan niyang i-access ang iba pang mga sasakyan. Pareho lang,
Malinis, burado. Sino man ang gumawa nito ay profesional at mabilis. Ang tanging posibleng may access dito, bukod sa kanya ay ang kanyang ama. Ang pagsisisi ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Hindi na ito simpleng frame-up. May mas malaking bagay na itinatago ang kanyang pamilya. At si Hiraya ang naging susi. At siya rin ang naging biktima. Hindi siya makatulog. Ang larawan ng umiiyak na si Liwayway at ang walang buhay na katawan ni Hiraya sa balita ay naghahalo sa kanyang isipan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng kasagutan. Kinabukasan, nagpaalam siyang pupunta sa opisina. Ngunit sa ibang direksyon, siya nagtungo. Tinahak niya ang daan patungo sa pribadong klinika ni Dr. Luntian de Vera, ang matagal ng doktor ng kanilang pamilya. Si Dr. de Vera ay isang taong mapagkakatiwalaan, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong lolo. Naabutan niya ang doktor na nag-aayos ng mga medikal na libro sa kanyang opisina. Si Dr. de Vera ay isang matandang lalaki na may malumanay na mga mata. Ngunit sa likod ng mga salamin nito ay may talas ng isip na hindi mo aakalain. Amihan, iho, napadalaw ka. Bati nito, ngunit walang ngiti sa kanyang labi. Halatang napanood niya ang balita. Tito Luntian, simula ni Amihan, isinasara ang pinto. Kailangan ko po kayong makausap. Tungkol kay Hiraya Reyes, naging seryoso ang mukha ng doktor. Wala na ang pasyente, Amihan. Anong gusto mong malaman? Ang totoo po, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ayon sa balita, dead on arrival siya. Gusto ko lang pong malaman. May kakaiba ba kayong napansin? Anumang bagay na makakatulong para mapatunayang inosente ang asawa ko? Tinitigan siya ni Dr. de Vera ng matagal na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba ay naniniwala ka sa sinabi ng iyong ama na may sakit sa isip ang iyong asawa? Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan. Hindi po. Mabilis niyang sagot. Umiling-iling. Hindi po ako naniniwala. Napilitan lang ako. Mahal ko ang asawa ko at alam kong hindi niya kayang gawin yon. Naniniwala ako sa kanya, tito. Kailangan ko lang ng isang dahilan para kalabanin ang buong mundo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang pagtik ng lumang orasan sa dingding. Sa wakas, bumuntong hininga ang doktor. Tumayo ito at lumakad patungo sa isang bookshelf. Ang paghahanap ng dahilan para kalabanin ang mundo ay mahirap, sabi ni Dr. de Vera. Pero mas mahirap kalabanin ang sarili mong pamilya. Hinila niya ang isang partikular na libro at sa halip na ito'y mabunot, isang bahagi ng pader ang marahang bumukas, nagpapakita ng isang nakatagong pinto. Halika, Amihan, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay biglang bumigat. Hindi mo kailangan ng mga pahiwatig tungkol sa isang taong patay na. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sikretong matagal ng kinikimkim. Ang kailangan mo, pagpapatuloy niya, ay makausap ang taong sinubukang ipapatay ng iyong ama. Ang mga salita ni Dr. de Vera ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Amihan. Ang taong sinubukang ipapatay ng iyong ama. Isang imposible, hindi ka panipaniwalang pangungusap na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na iproseso ang kahulugan ng mga narinig. Nakatitig lang siya sa nakabukas na pinto. Isang daanan patungo sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. May mga bagay na mas maiging makita kaysa marinig lamang, iho. Sagot ng doktor, hinuhudyatan siyang sumunod. Bawat hakbang ni Amihan, papasok sa sikretong silid ay parang isang hakbang sa ibang dimensyon. Ang silid ay maliit,
Halos kamukha ng isang regular na kwarto sa ospital, kumpleto sa mga modernong kagamitang medikal na tahimik na umugong. At sa gitna ng lahat ng yon, sa ibabaw ng isang kama ay may isang taong nakahiga, isang figurang nababalot ng benda, nakakabit sa mga tubo at monitor, na nagpapakita ng marahan ngunit tuloy-tuloy na tibok ng puso. Parang huminto ang paghinga ni Amihan. Kahit na may benda ang mukha nito, kahit na namamaga ang mga sugat nito, kilala niya ang tindig ng katawan, ang buhok, ang hubog ng mga kamay na nakapatong sa kumot. Hiraya? Lumapit siya sa kama, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa pamamagitan ng isang salamin na bintana sa kwarto, kitang-kita niya ang dibdib ng binata na marahang umaangat at bumababa, sumasabay sa ritmikong tunog ng ventilator. Buhay. Si Hiraya Reyes ay buhay. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan sa nakalipas na 2 araw, ang trahedya, ang pagkakasala, ang kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila malambot na gelatin. Paano? Isinara ni Dr. De Vera ang pinto at humarap sa kanya. Nang dumating ang ambulansya sa pinangyarihan, nagsimulang magkwento ang doktor. Ang kanyang boses ay mahinahon. Halos wala na siyang pulso, pero kinilala ko siya. Matagal ko nang kilala ang batang yan, Amihan. May utang na loob ako sa kanyang ama. Dinala namin siya sa isang maliit na ospital kung saan may mga kakilala ako. Doon, idineklara namin siyang dead on arrival. Gumawa ako ng pekeng death certificate at pinalitan ng kanyang medical records. Alam kong kung malalaman ng kung sino man na buhay pa siya, babalikan nila siya para tapusin ang kanilang sinimulan. Ang bawat detalye ay nagdagdag sa bigat na nararamdaman ni Amihan. Isang malawak na sabwatan, isang planadong pagpatay, at ang kanyang pamilya ang nasa likod nito. Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo po siya inililigtas? Dahil ang ama ni Hiraya, sabi ni Dr. De Vera, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang lungkot sa mga mata nito. Ang nagligtas sa buhay ko, maraming taon na ang nakalipas. Siya ang tunay na nagtayo ng pundasyon ng negosyong tinatamasa ng mga Montenegro ngayon. At pinatay siya para agawin ang lahat ng yon. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Amihan. Anong ibig ninyong sabihin? Ang ama ko, ang ama mo, at ang ama ni Hiraya ay magkapatid sa ama, Amihan. Sa puntong yun, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Bagamat nahihirapan, itinuon niya ang kanyang tingin kay Amihan. Sir, Amihan, garalgal niyang sabi. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Agad na lumapit si Amihan. Huwag kang magsalita. Magpagaling ka. Umiling si Hiraya. Kailangan mong malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na pangalan, Reyes Montenegro. Reyes Montenegro. Ang pangalang yon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Naalala niya ang mga lumang album ng larawan ng kanyang lolo. May isang binatang lalaki doon na laging kasama ng kanyang ama. Isang lalaking hindi na niya muling nakita. Isang lalaking hindi kailanman binanggit sa kanya. Si Ricardo Reyes Montenegro, ang kanyang tiyuhin. Ang katotohanan ay isang nakakabulag na liwanag. Si Hiraya ay hindi lang isang ordinaryong mekaniko. Siya ang kanyang pinsan, ang tunay at karapat-dapat na tagapagmana na sinubukang burahin sa kasaysayan. Tumingin si Amihan kay Dr. De Vera. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumango ang doktor. Kinukumpirma ang lahat. Bago mawala ang kapatid ng iyong ama, sabi ni Dr. De Vera, lumalakad patungo sa isang maliit na bakal na safe sa sulok.
Nag-iwan siya sa akin ng isang bagay. Sinabi niya, "Luntian, kung may mangyaring masama sa akin, hanapin mo ang kaisa-isang anak ng mga Montenegro na may konsensya, ibigay mo ito sa kanya." Binuksan ng doktor ang safe at mula sa loob, kinuha niya ang isang luma at medyo kinakalawang ng USB flash drive. Iniabot niya ito kay amihan. Sa loob ng 20 taon, inakala kong wala na ang taong yon. Pagpapatuloy ng doktor, tinititigan si amihan ng diretso sa mata. Pero nang makita ko kung paano ka nag-aalala para sa iyong asawa, kung paano ka naghahanap ng katotohanan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagbangga sa sarili mong ama. Naisip ko, baka ikaw na nga ang hinihintay niya. Hawak ni amihan ang USB drive. Ang malamig na metal nito ay tila isang mabigat na responsibilidad sa kanyang palad. Ito na ang katibayan. Ang sagot sa lahat. At ang magiging armas niya para sa darating na digmaan. Hawak ang USB drive na parang isang sagradong bagay. Lumabas si amihan sa klinika ni Dr. De Vera na may bagong determinasyon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Ilabas ang kanyang asawa at ibunyag ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanyang ama at kapatid. Ang unang hakbang ay makausap si Liwayway. Gamit ang kanyang impluwensya at pera, nagawa niyang bumili ng 5 minuto kasama ang kanyang asawa sa isang pribadong silid sa himpilan ng pulisya. Sa pagkukunwaring kailangan niyang pirmahan nito ang ilang legal documents. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Liwayway, kasama ang isang gwardiya, tila dinurog muli ang puso ni amihan. Ang dating sigla sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ng blangko at malamig na tingin. Ang tingin na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Liway. Simula niya nang maiwan silang dalawa. Hindi ito sumagot. Umupo lang ito sa tapat niya. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang mukha ay walang emosyon. "Patawarin mo ako," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay basag. "Ang lahat ng sinabi ko sa media, ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Napilitan lang ako. Liway, maniwala ka sa akin." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang taong ipinagkanulo ako sa buong mundo? Sinabi mo sa lahat na baliw ako, amihan. Ginawa ko yon para iligtas ka. Giit niya. Idinukwang ang kanyang mga kamay para hawakan ang sa kanya, ngunit iniwas ito ni Liwayway. "Makinig ka. May nalaman ako. Isang malaking sikreto. Si Hiraya. Buhay siya." Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Liwayway. Mula sa pagiging manhid, napalitan ito ng gulat. Ano? Mabilis na ikinuwento ni amihan ang lahat. Ang tungkol kay Dr. De Vera, ang tunay na pagkatao ni Hiraya, ang tungkol sa kanyang tiyuhin, at ang USB na hawak niya ngayon. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumabalik ang buhay sa mga mata ni Liwayway. Ang blangkong tingin ay napalitan ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pag-asa. "Kaya kailangan mong magpakatatag," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. "Huwag kang pipirma sa anumang plea bargain. Huwag kang aamin sa kasalanang hindi mo ginawa. Gagawa ako ng paraan. Ilalabas kita dito. Magkasama nating lalabanan to. Pangako." Tumango si Liwayway, ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa maikling sandaling iyon, sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, muling nabuo ang kanilang pagtitiwala. Muli silang naging isa, ngunit hindi nila alam na ang bawat salita, bawat pangako, ay naririnig. Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Halia. May isang maliit na ngisis sa kanyang mga labi habang nakikinig sa isang audio feed. Ang pagbisita ni amihan ay hindi nito pinalampas.
Ito ay isang bitag na matagal na niyang inihanda. Kinabukasan, isang gwardiya ang pumasok sa selda ni Liwayway. "Mrs. Montenegro," sabi nito sa mahinang boses, "may nag-utos sa akin na tulungan kang tumakas. May sasakyang nag-aantay sa likod. Ito na ang pagkakataon mo." Ang puso ni Liwayway ay kumabog sa tuwa at takot. Ito na. Ang plano ni Amihan. Nagtiwala siya. Sinunod niya ang gwardiya sa isang madilim na pasilyo patungo sa isang pinto sa likuran. Nang buksan ito, bumungad sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Nakita niya ang isang itim na kotse sa di kalayuan. Naka-on ang mga ilaw nito. Kalayaan. Ngunit habang tumatakbo siya patungo rito, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa paligid. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang batalyon ng mga pulis. Nakatutok ang mga baril sa kanya. Kasabay nito, ang mga flash ng camera mula sa media na tila naabisuhan na ay walang tigil na kumislap. "Itigil mo yan, dapa!" sigaw ng mga pulis. Natigilan si Liwayway sa gitna. Nasisilaw sa mga ilaw, nalilito sa mga sigaw. Hindi ito ang plano. At mula sa isang gilid, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya si Halia. Nakahalukip-kip, ang muka ay puno ng tagumpay. Isang patibong, isang perpektong patibong, nahuli siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala ang kaso, attempted escape. Agad siyang inilipat sa isang maximum security na bilangguan sa labas ng syudad kung saan ang komunikasyon sa labas ay halos imposible. Pag-uwi ni Amihan sa Villa Esmeralda, puno ng pag-asa na simulan ang kanyang plano. Isang nakakakilabot na eksena ang kanyang naabutan. Sa sala, nag-aantay ang kanyang ama, si Silvanus, na napapaligiran ng kanilang mga security guard. Ang mukha ni Silvanus ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Magandang gabi, anak," bati nito sa malamig na tono. Bago pa man makasagot si Amihan, dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit at pinilipit ang kanyang mga braso. Kinapkapan siya. At mula sa loob ng kanyang jacket, kinuha ang pinakaiingatan niyang bagay, ang lumang USB drive. "Naging pabaya ka," sabi ni Silvanus. Kinukuha ang USB mula sa kamay ng gwardiya. "Akala mo ba hindi ko malalaman? Na hindi ko maririnig ang bawat bulong sa loob ng aking pamamahay?" Lumapit si Silvanus sa naglalagablab na apoy sa kanilang fireplace. "Masyado kang naging sentimental, Amihan, katulad ng iyong tiyuhin." At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Amihan, walang awang inihagis ni Silvanus ang USB drive sa apoy. Ang metal at plastic ay mabilis na nilamon ng apoy, kasama ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng pag-asa. "Tapos na ang laro," sabi ni Silvanus, humaharap sa kanya. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha. "Ngayon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Isang maling galaw, isang pagsuway, at sisiguraduhin kong mamamatay ang iyong mahal na asawa sa loob ng kulungan." Sa mga sumunod na araw, si Amihan ay naging isang anino sa loob ng Villa Esmeralda. Ang dating kislap ng paglaban sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang blangkong pagsunod. Ginawa niya ang lahat ng iutos ni Silvanus. Pumirma siya ng mga dokumento, dumalo sa mga business meeting, at ngumiti sa mga kamera na parang isang perpektong anak, isang tapat na tagapagmana. Para kay Silvanus at Halia, ito ay isang ganap na tagumpay. Ang mabangis na leon ay napaamo na. Ang huling balakid sa kanilang imperyo ay naalis na. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng blangkong mga mata at sunod-sunurang kilos ni Amihan, isang bagong apoy ang tahimik na nagbabaga. Ang pagkasunog ng USB drive ay hindi ang katapusan. Ito ay isang aral. Natutunan niyang ang kanyang ama ay hindi lang tuso. Ito ay walang awa. At para talunin ang isang halimaw, kailangan niyang mag-isip na tulad nito, gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa sa kanilang malawak na silid na wala na si Liwayway, paulit-ulit niyang inaalala
ang bawat detalye, bawat salita. At isang gabi, isang alaala ang biglang lumiwanag sa kanyang isipan, isang maliit na detalye na halos hindi niya napansin noon. Noong araw na bumisita siya sa klinika, bago siya pumasok sa sikretong silid, may isang babaeng janitor na lumabas mula roon. Ang babaeng yon, kinabukasan, habang nasa isa sa mga meeting na pinilit siyang daluhan, isang waiter ang nag-abot sa kanya ng isang baso ng tubig. Sa ilalim nito, may isang maliit na papel na nakadikit. Nang palihim niya itong basahin, isang numero ng telepono lang ang nakasulat. Nang gabing iyon, gamit ang isang burner phone na binili niya ng palihim, tinawagan niya ang numero. "Sino to?" tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. "Hindi mo ako kilala," sagot ni Amihan. "Pero nakita kita sa klinika ni Dr. De Vera. Ikaw ang janitor." Isang sandaling katahimikan. "Naghahanap ka ba ng gulo, mister?" "Naghahanap ako ng kakampi," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay desperado ngunit matatag. "Ang USB na ibinigay sa akin ni Dr. De Vera, sinunog ng aking ama." Isang mahabang buntong hininga ang narinig niya. "Alam ko," sabi ng babae. "Nanonood ako. Ako si Diwa. Diwa Alvaro. At hindi ako janitor. Ang tatay ko ang dating katiwala ng lolo mo. Bago siya misteryosong naaksidente matapos mamatay ang tito Ricardo mo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amihan. Ang lahat ay konektado. Ang USB na yon, pagpapatuloy ni Diwa, ay isang pain lamang. Alam ni Dr. De Vera na posibleng mangyari to. Bago niya ibinigay sa'yo, gumawa ako ng kopya ng lahat ng laman noon. Nasa akin ang orihinal. Nasa akin ang lahat. Isang bagong pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Amihan. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa silang huling baraha. Nagplano sila ng isang sikretong pagkikita. Sa isang lumang bodega na pagmamay-ari ng pamilya ni Diwa, nagkita silang tatlo. Si Amihan, si Diwa, at si Dr. Loncian De Vera. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Diwa ang laman ng totoong USB drive. Hindi lang ito mga bank coordinates. Ito ay isang digital na ledger ng lahat ng illegal na transaksyon ng Montenegro Corporation sa loob ng 20 taon. Pangalan ng mga politiko na kanilang binayaran, mga smuggling operation, mga account sa ibang bansa na ginamit sa money laundering. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang nakarecord na pag-uusap sa pagitan ng isang batang Silvanus at ng kanyang mga tauhan, kung saan malinaw na pinlano nila ang aksidente ng kanyang kapatid. Ang tanong, sabi ni Dr. De Vera, ay paano natin ito ilalabas? Bantay sarado ka, Amihan, at ang media ay kontrolado ang iyong ama. Gagamitin natin ang sarili nilang entablado laban sa kanila, sabi ni Amihan. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Sa isang linggo, gaganapin ang 30th anniversary ng Montenegro Corporation. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa bansa ay nandoon. Mga politiko, mga negosyante, ang media, iyon ang magiging perpektong lugar. Naglatag sila ng isang mapanganib at komplikadong plano. Si Diwa, gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya, ang mag-i-infiltrate sa technical team ng event. Si Dr. De Vera ang magiging lookout at maghahanda para sa kaligtasan ni Hiraya. At si Amihan? Si Amihan ang gaganap sa pinakamahirap na papel. Kailangan niyang patuloy na magpanggap na kunin ang lubos na tiwala ng kanyang ama at kapatid. Para gawin iyon, kinailangan niyang gumawa ng isang bagay na halos sumira sa kanyang kaluluwa. Pinuntahan niya si Halia sa opisina nito sa Villa Esmeralda. "Halia," sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. "Tama ka. Masyado akong naging maramdamin. Masyado akong nagpadala kay Liwayway." Tumingin si Halia sa kanya. Nagdududa. "Tulungan mo ako."
Pagpapatuloy ni Amihan, kailangan nating siguraduhin na mananatili si Liwayway sa kulungan. Tulungan mo akong ayusin ang lahat para tuluyan na siyang mawala sa buhay natin. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mga mata ni Halia. Mula sa pagdududa, ito ay naging kasiyahan. Ang kapatid niya ay matagal nang naghihintay na marinig ang mga salitang ito. Sa wakas, ang kuya niya ay bumalik na. Niyakap siya nito. "Siyempre naman, kuya," sabi nito. "Gagawin natin ang lahat para sa pamilya." Nasuklam si Amihan sa sarili habang tinatanggap ang yakap, ngunit tiniis niya. Ito ang sakripisyo. Ito ang huling pag-arte bago bumagsak ang kurtina. Dumating ang gabi ng 30th anniversary party ng Montenegro Corporation. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nagkikinangan sa alahas at kapangyarihan. Ang lahat ay perpekto. Nakatayo si Amihan sa tabi ng kanyang ama, malapit sa entablado. Nginitian siya ni Silvanus, isang ngiti ng isang hari na nakatingin sa kanyang prinsipe. Isang tapik sa balikat. "Ipinagmamalaki kita, anak," sabi nito. "Sa wakas, natutunan mo na kung ano ang tunay na mahalaga." Maya-maya, umakyat si Silvanus sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang buong silid ay tahimik, nag-aabang. Mula sa entablado, muli siyang ngumiti kay Amihan na nasa unang hilera. Isang ngiti na nagsasabing, "Atin ang mundo." Ngumiti pabalik si Amihan, isang malamig at tahimik na ngiti. Ang huling baraha ay malapit ng ilapag. 3 dekada. Simula ni Silvanus Montenegro, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. 3 dekada ng pagsisikap, ng katapatan, at ng hindi matitinag na paninindigan. Ang Montenegro Corporation ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang legacy. Isang legacy na ipapamana ko sa aking nag-iisang anak, si Amihan. Itinaas niya ang kanyang kopita, isang senyas para sa lahat na sumunod. Ngunit bago pa man makainom ang sinuman, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado, maliban sa isa, na nanatiling nakatutok kay Silvanus. Kasabay nito, ang malaking LED screen sa kanyang likuran na dapat sana'y magpapakita ng isang AVP tungkol sa tagumpay ng kumpanya, ay biglang nagpakita ng itim. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Tumingin si Silvanus sa technical booth. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng iritasyon. Ngunit hindi na bumalik ang datihang AVP. Sa halip, isang serye ng mga dokumento ang isa-isang lumitaw sa screen. Mga bank statement mula sa mga Swiss account, mga ledger ng mga transaksyon, mga pangalan ng kilalang politiko na may katumbas na malalaking halaga. Nagsimula ang kaguluhan, ang mga bulungan ay naging malakas na usapan, ang mga cellphone ay nagsimulang maglabasan, kumukuha ng litrato at video. Nanlaki ang mga mata ni Silvanus. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kulay ng tagumpay ay napalitan ng kulay ng takot. Tumingin siya kay Amihan na nakatayo na ngayon mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Sa isang iglap, naintindihan ni Silvanus ang lahat. Ang pagsunod, ang pagpapakumbaba, lahat ay isang pag-arte. "Traitors!" sigaw ni Silvanus sa mikropono. "Security! Patayin yan! Patayin ninyo yan!" Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa screen na, lalo na ng isang audio recording ang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid. Boses ng isang batang Silvanus. Audio recording. "Siguraduhin ninyong magmumukhang aksidente. Walang dapat maiwang bakas. Si Ricardo ay hindi na dapat makabalik. Ang pangalang Reyes Montenegro ay dapat mabaon sa limot." Kung ang mga dokumento ay isang bagyo, ang audio recording ay isang lindol na iumanig sa pundasyon ng bawat taong naroroon.
Ang krimen ay hindi na isang alegasyon. Ito ay isang pag-amin. Sa kasagsagan ng kaguluhan, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, kasama ang ilang mga abogado. At sa gitna nila, nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ni Dr. Luncian de Vera ay ang taong dapat sanay matagal ng patay. Si Hiraya Reyes. Ang kanyang muka ay may mga peklat pa, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng determinasyon. Tito, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay pinalakas ng isang maliit na mikropono na hawak ni Dr. De Vera. Mukhang may nakalimutan kang legacy na dapat ipamana. Parang nakakita ng multo si Silvanus. Napaurong siya. Ang kanyang pagiging makapangyarihan ay naglaho na parang bula. Kasabay nito, mula sa isang gilid ng entablado, isang babae ang umakyat. Ang babaeng kilala ng lahat bilang isang hamak na janitor. Si Diwa Alvaro. Ang tatay ko. Nagsimula si Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ay isinulat ang lahat ng kanyang nakita. Lahat ng kasamaang ginawa ninyo bago ninyo siya patahimikin. Ang recording na yan ay isa lamang sa marami niyang itinagong ebidensya. Naghari ang pandemonyum. Si Halia, na nasa isang table malapit sa exit, ay sinubukang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit nang malapit na siya sa pinto, isang figura ang humarang sa kanyang daan. Si Liwayway. Suot ang isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likod niya ay may dalawang babaeng pulis. Isang warrant of release, kasama ng warrant of arrest, para kay Halia. Ang nagpalaya sa kanya ilang oras lang ang nakalipas. Saan ka pupunta, Halia? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ito ang boses ng isang biktima. Ito ang boses ng isang survivor. Paano? Nautal na sabi ni Halia. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tapos na ang laro, sabi ni Liwayway. Ginagamit ang mismong mga salitang sinabi ni Halia sa kanya noon. Inihudyat niya ang mga pulis. Sa entablado, sinubukan ni Silvanus na bumaba, ngunit hinarang na siya ng mga awtoridad. Napaluhod siya. Ang kanyang mamahaling suit ay nalukot sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Mula sa pagiging hari, siya ay naging isang bilanggo sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin siya kay Amihan, hindi na may galit, kundi may desperadong pagkalito. Anak, bakit? Lumapit si Amihan. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi na may puot, kundi may awa. Dahil itinuro niyo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga, Papa. Sagot niya, ang legacy. At ang legacy na pipiliin ko ay hindi batay sa pera o kapangyarihan. Ito ay batay sa katotohanan. Posas, flash ng mga kamera, mga sigaw ng media. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nagtama ang mga mata ni Amihan at ni Liwayway mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Ang lahat ng tao, lahat ng ingay, ay tila naglaho. Tanging sila na lang dalawa. Ang lahat ng pader na naghiwalay sa kanila. Ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang sakit, ay gumuho na. Marahan, nagsimula silang maglakad. Bawat hakbang ay nagpapalapit sa kanila, hindi lang sa pisikal na distansya, kundi sa paghilom ng kanilang mga sugatang puso. Sila ay naglalakad patungo sa isa't isa, patungo sa kanilang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalang Montenegro, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo na ngayon ng kasakiman at krimen. Ang pagbagsak ng imperyo ay mabilis at malupit. Si Silvanus at Halia, kasama ang lahat ng kanilang mga kasabwat, ay nahatulan at ngayon ay pinagdurusahan ang kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas na bakal. Ang Villa Esmeralda, kasama ang lahat ng madilim na sikreto nito, ay kinumpiska ng gobyerno. Ang balita sa telebisyon
ay nagpapakita ng huling ulat tungkol sa kaso. Ngunit sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, daan-daang kilometro ang layo mula sa magulong syudad, ang telebisyon ay nakapatay. Ang ingay ng balita ay napalitan na ng payapang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Dito, sinimulan ni na Amihan at Liwayway ang kanilang bagong buhay. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda, si Liwayway sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na kusina, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa labas. Mula roon ay bumaba si Hiraya, hindi na nakaupo sa wheelchair, bagkus ay naglalakad na ng may kaunting suporta mula sa isang tungkod. Pinsan, masayang bati ni Amihan na sumalubong sa kanya sa labas. Amihan, Liwayway, ngiti ni Hiraya. Sa kanyang muka, wala nang bakas ng galit, tanging kapayapaan na lamang. Sa kanilang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat, nagkamustahan sila habang nagkakape. Ikinuwento ni Hiraya na ang lahat ng legal na ari-arian na naibalik sa kanya mula sa pangalang Reyes Montenegro ay ginamit niya para magtayo ng isang pundasyon. Isang pundasyon na tutulong sa mga kabataang tulad niya. Mga kabataang may pangarap, ngunit walang oportunidad. Hindi ko kailangan ng kayamanan na nabahira ng dugo, sabi ni Hiraya. Mas gugustuhin kong gamitin ito para lumikha ng bagong pag-asa. Tumingin siya sa dalawa. Isang bagay na natutunan ko sa inyo. Bago umalis, may iniabot si Hiraya na isang maliit na kahon kay Liwayway. Para sa'yo, sabi niya. Salamat sa lahat. Nang umalis na si Hiraya, binuksan ni Liwayway ang kahon. Sa loob, isang simpleng silver na kwintas na may palawit na hugis araw. Isang simbolo ng bagong umaga. Nang papalubog na ang araw, naglakad-lakad sila ni Amihan sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang buhangin ay mainit pa rin sa kanilang mga paa, at ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Masaya ka ba dito, mahal ko? Tanong ni Amihan, pinipisil ang kamay ni Liwayway. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Hindi ko pa naranasan ng ganitong kapayapaan, Amihan. Dito, ang yaman natin ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa bawat pagsikat at paglubog ng araw na magkasama tayo. Huminto si Amihan sa paglalakad at humarap sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isa pang kahon, ang pilos na kahon na dala niya noong gabing nagsimula ang lahat. Binuksan niya ito at sa loob ay ang kumikinang na esmeraldang kwintas. Alam kong marami itong masasamang alaala, mahina niyang sabi, pero gusto kong bigyan ito ng bagong kahulugan. Kinuha niya ang kwintas. Hindi na ito simbolo ng kayamanan ng mga Montenegro. Hindi na ito isang hawla, sabi niya, habang marahang isinusuot ito sa leeg ni Liwayway. Simula ngayon, ito na ang simbolo ng pangako ko sa'yo. Isang pangako na, sa bawat pagsubok, sa bawat dilim, palagi kong pipiliin ang katotohanan. Palagi kong pipiliin ka. Hinawakan ni Liwayway ang malamig na esmeralda sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ito ay naging isang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng pag-ibig na nagpatibay sa kanila. Mahal kita, Amihan Montenegro, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Mas mahal kita, Liwayway Soliman, sagot ni Amihan. Niyakap nila ang isa't isa nang mahigpit habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang dilim ay panandalian lamang dahil alam nila sa kanilang mga puso na kinabukasan, sisikat muli ang isang bagong umaga. Mula sa malayo, ang bahay nila ay isang maliit na tuldok lamang ng liwanag sa tabi ng malawak na karagatan. Isang tahanan na hindi itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, kundi sa pundasyon ng pag-ibig na sinubok ng panahon
at pinanday ng katotohanan. Sa wakas, bulong ni Amihan sa buhok ni Liwayway. Meron na tayong sarili nating Liwayway. Ngumiti si Liwayway, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang init ng yakap ng kanyang asawa. Oo, sagot niya, ang ating Liwayway. Hinalikan siya ni Amihan, isang halik na puno ng pasasalamat, paghilom, at pangako ng isang habambuhay na puno ng mga bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ng Ang Hiwaga sa Likod ng Villa Esmeralda. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi masisilaw sa kinang ng anumang yaman. Ito ay matatagpuan sa katotohanan, pinapatibay ng pagtitiwala at nililinang sa gitna ng mga pagsubok. Ang aral ng kwento. Ang karangyaang itinayo sa kasinungalingan ay isang bilangguan, ngunit ang simpleng buhay na puno ng katotohanan ay isang tunay na kalayaan. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Amihan. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga mungkahi ay lubos naming pinapahalagahan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko,